Yung tanghali na pero wala pa ring dumadaan na naglalako nga na isda, kaya naman nung merong maglako kahit nga maliliit na tilapia ay binili na nga namin. Sobrang liliit talaga ng mga tilapia at meron nga silang tinatawag na 3 finger, 2 finger at hindi ko nga alam kung ano bang finger ito. Charing! Dito talaga sa amin, bihira ang nakakapaglako na isda kapag nga ganito ang panahon dahil bihira nga nakakapandala at saka nga nakakapamanti dahil nga sa malamig ang tubig. Kaya nga swertihan na lang kung makakabili ka ng isda lalo na nga at malalaki. Kaya naman kahit maliliit ay binili na nga namin dahil baka nga wala pa kaming ulamin. Yung mga ganitong maliliit na isda pa naman ay mahirap nga linisan, kaya naman kapag nagtatanggal ako ng mga palikpik ay ginagamitan ko nga ng gunting. Pagkatapos kong linisan yung mga maliliit na isda ay naghiwa na nga ako rito ng bawang, sibuyas, pati na nga ng luya. Bala ko sanang isigang o kaya nga iipangat yung tilapia. Yun nga lang wala akong mahanapan ng hilaw na sampalo, kaya nga sabi ko ipapaksiw ko na lamang. Isa pa ang naisip ko na gawing luto sa isda ay prito na lamang sana. Kaya nga lang kapag nagprito ka ng mga ganitong kaliliit ay talaga namang wala nang natitira at wala ka nang makakain. Dati pa kami nagluluto ng mga ganito at kapag nga merong natitira ay piniprito nga namin basta pagugulungin lamang namin sa harina para nga siya hindi magkahuyag-huyag. Malinis na yung isda at nakapaghiwa na nga rin ako ng mga ricado, kaya naman pagsasama-samahin ko na siya dito sa isang kasirola. Nilagyan ko na nga yung isda ng asin, sibuyas, bawang, pati na nga ng luya. Nag-add na rin ako dyan ng paminta, pati na nga nitong magic sarap. Nilagyan ko na nga rin siya ng suka at ang ginamit ko nga diyan ay sukang puro. Napakasimple lang naman ang pagluluto ng paksiw at kahit nga siguro mga bata ay kayang-kaya nga itong gawin. Yung isdang tilapia ay napakadali lang namang maluto na yan, kaya naman saglit na saglit lang talaga ay naluto nga kaagad. Iba-iba tayo ng way ng pagluluto. Ako kapag nagpapakasiw ako ng kahit anong klaseng isda ay binubusan ko nga siya ng konting mantika. At ewan ko kung kami lang, basta meron kaming paksiw, mapaalmusal man yan, tanghalian or kahit hapunan ay talaga naman pinaparisa namin yan ng pritong itlog. At pagkatapos ko magprito ng 3 pirasong itlog ay nagisa naman ako nitong bawang para nga isang agitong aming bahaw na kanin. Marami ako kung magsaing, kaya naman talagang hindi kami nawawalan ng bahaw na kanin. At dati nga kapag meron kaming bahaw ay sinasapaw ko lamang yan sa bagong saing na kanin. Pero sabi ng mga anak ko ay kesa nga daw isapaw ay isangag ko na lamang, kaya nga kahit gabi ay meron nga kaming sinangag na kanin. Masarap naman talaga ang sinangag na kanin at yan nga ay paborito ng mga anak ko. Bukod tanging si grade 7 nga lang ang hindi kumakain sa amin ng sinangag dahil ayaw nga niya ng may bawang. Kapag nakita na ni grade 7 na merong bawang yung aming sinangag na kanin ay hindi na kayang kumakain at ang hinahanap nga niyan ay kaning puti. Kaning puti ang tawag ni grade 7 sa bagong saing na kanin kasi nga daw yung sinangag ay kulay dilaw. Ay talaga namang nakakagutom ang aming ulam, kaya naman tatakamin ko muna kayo at sinamahan ko na nga rin pala ng sausawan na may patis na may sili at pagkatapos kaya nagkaroon na nga rin ako ng kape. Coffee is life ako, kaya naman tuwing ako'y kakain at talaga namang hindi nawawala ang kape. Ay maigi na lang talaga at kahit nga mahilig ako sa kape, hindi nga ako nervyosa. Ay kain na ho, yun lang, salamat.